Aman na lumalayo ka na kay God. Hindi naman biglaan ang paglayo sa Diyos. Walang isang araw nagigising ka at sasabihing, ayoko na kay Lord. Madalas, unti-unti ito. Tahimik, halos hindi mo napapansin. Parang apoy na hindi biglang namatay, kundi dahan-dahang nawala ng init. Bilang isang believer, at lalo na kung ikaw ay leader, mahalagang marunong tayong mag-self-check. Hindi lang, okay ba ang ministry ko? Kundi mas mahalaga ang tanong na, okay pa ba ang puso ko kay Lord? Narito ang ilang senyales na maaaring lumalayo ka na sa Diyos. Una, nawawala ang gana sa presensya ng Diyos. Dati, excited kang mag-pray. Dati, gutom ka sa Word. Dati hindi kumpleto ang araw mo kapag wala kang quiet time. Pero ngayon, parang routine na lang. May devotion ka pa rin, pero wala na yung affection. Tulad ng sinasabi sa Apokalipsis 2 verse 4, iniwan ng iba ang kanilang unang pag-ibig. Kapag ang relationship mo kay Lord ay naging religious routine na lang, maaring hindi ka galit sa Diyos. Nanlamig ka lang. Pangalawa, mas malakas na ang boses ng mundo kaysa sa boses ng Diyos. Mas marami kang oras sa social media kaysa sa scripture. Mas updated ka sa trends kaysa sa truth. Mas aware ka sa chismis kaysa sa conviction ng Holy Spirit. Hindi agad kasalanan ang mga bagay na ito. Pero kapag sila na ang nagdidikta ng values, decisions at emotions mo, may shift na nangyayari. Tulad ng sinasabi sa 1 Juan 2 verse 4, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Ang problema, hindi exposure, kundi influence. Pangatlo, defensive ka na kapag may correction. Kapag may nag-correct sa'yo, ano ang unang response mo? Reflection ba o reaction? Repentance ba o justification? Ang pusong malapit sa Diyos ay teachable. Ang pusong lumalayo ay madaling ma-offend. Tulad ng sinasabi sa Hebreo 3 verse 15, kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag nating patigasin ang ating puso. Pang-apat, buhay ang ministry pero patay ang intimacy. Ito ang isa sa pinakadelikado lalo na sa mga leaders. Active ka sa church, busy ka sa ministry, visible ka sa paglilingkod. Pero kapag ikaw na lang at si Lord tahimik, may mga taong ginagamit ng Diyos sa harap ng marami, pero sa lihim ay wala ng intimacy. Posibleng anointed ka sa stage, pero empty sa secret place. Panglima, nagiging normal na ang compromise. Dati may conviction, ngayon may justification. Dati struggle, ngayon parang secret lifestyle na. Tulad ng sinasabi sa awit 139 verse 23, siyasatin mo ako, O Diyos. Kapag hindi ka na-bothered sa kasalanan, hindi dahil mature ka, kundi manhid ka na. Ang spiritual numbness ay mas delikado kaysa spiritual weakness. Ang mahina, lumalaban pa. Ang manhid, hindi na. Ang pinakadelikadong senyales, hindi mo na napapansin na lumalayo ka na. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 24 verse 12, dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Hindi sinabing mawawala, kundi lalamig. At ang lamig, hindi agad napapansin. Pero may mabuting balita. Kung tinatanong mo ito, ibig sabihin may desire ka pa, may awareness ka pa, at iyon ay biyaya. Tulad ng sinasabi sa Malakias 3 verse 7, manumbalik kayo sa akin at ako ay manunumbalik sa inyo. Ang paglayo ay gradual. Pero ang pagbabalik ay isang desisyon. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago bumalik sa Diyos. Kailangan mo lang magpakumbaba at lumapit muli sa Kanya.